Happy Fiesta! Happy Fiesta! Okay, maraming salamat mga Fiesta, mga kapatid, at welcome sa nag-iisang game show na nag-uumapaw sa tuwa, trivia at papremyo. Makisaya at makilaro for 100,000 pesos! Kaya naman ako nakiki-Happy Fiesta kasi maraming iba't ibang pista o festival ang sineselebrate sa iba't ibang parte ng mundo. Pamilyar tayo marahil sa ilang mga sikat na festival tulad ng Engrandeng Rio Carnival sa Brazil. Pero nabalitaan nyo naman ang ilan sa mga pinaka-weird na festival sa buong mundo. Bigyan ko kayo sample, ha? Ikaw, ha? Ito, sa Japan. Japan, di Japan Nueva Ecija, ha? Hindi. Merong tinatawag na Naked Festival. Oo. Kung saan yung mga partisipante gumagawa ng mga activities ng hubot-hubad. Ito raw ay simbolo daw ng pagdadalisay. Sana lang hindi winter habang nagpe-festival sila ng hubot-hubad. Tiyak na sipon. Sipon, hindi kulong. Ang kulong to. Sipon ang aabutin nila. Sa El Salvador, may festival na tinatawag na Bolas de Fuego, kung saan ang mga partisipante ay walang ibang gagawin kundi magbatuhan ng mga bolang may apoy. Hindi, parang gano'n eh. Bakit kaya? Yung sa United Kingdom naman, merong Cheese Rolling Festival kung saan ang gagawin ng mga participants ay maghabol ng gumugulong na bilog na keso sa matarik at maputik na burol. At least ito, may point. Wala lang silang magawa. Ganun lang. Sa Pilipinas, mapitagan at ang pagtingin sa mga pista. Iba't ibang mga parangal, pinaparangalan, nandyan yung mga kabayanihan, kadakilaan, o pambihirang kahusayan. Pero there's one thing in common. Ang mga pista ng Pilipinas ay makulay at punong-puno ng buhay. Yun lang palang gagawin. Balik pa. Dulo. Ano? Masaya na kayo? Sige. Hindi rin. Halina't makikulit sa pista ng Are You Kidding Me? Okay. Maganda na kayo sa game at pag-aralan mabuti ang mechanics natin.
100,000 piso ang papremyo na paglalabanan ng 100 studio contestants. Ang game ay binubuo ng mga tanong na manggagaling sa iba't ibang kategorya. May mga color-coded buzzers na red, green at blue sa harap ng bawat contestant. Pag nakapili na sila ng tamang sagot ay pipindutin nila ang katapat na kulay nito. Bawat studio contestant na may maling answer ay di muna pwedeng sumagot sa next round. Ang may mga tama namang answers ay patuloy na maglalaro at lalaki ang katumbas nilang halaga sa prize money. Mas konti ang natitirang contestants, mas malaki ang parte sa premyo. Ang isang game ay may minimum na 5 questions. Kung ilan ang may tamang sagot sa final question, sila ang maghahati-hati sa premyo. Kung sa gitna ng game ay isa na lang ang natitirang contestant, kailangan masagot niya ng tama ang lahat ng remaining questions para manalo. In case mali ang sagot ng lahat ng contestants sa isang round at di pa tapos ang game, lahat ng studio players ay kasali uli. Pero mababawasan ng 25,000 pesos ang prize pot every reset ng game. Happy playing and good luck! Ganun lang kadali mga kapatid. But before we start the game, narito muna at palakpakan natin ang aking mga kasamahan, sina Jose at Wally. Parang familiar sa akin yung mga yan. Siyempre, may mga escort pa kayo. Yan ang sarap kasi makipista, saya. Oh. Mas masaya pa para sa tinatawag ko na fiesta friend natin. Ito yung mga fiesta friend natin. To each. Lumaking bigla eh. Sila yung mga mag-guide sa atin, bossing, sa iba't ibang klase o iba't ibang mga fiesta o festival dito sa Pilipinas. Ay, parang, ba't kayo lang? Sorry, bossing, dalawa lang nabook namin eh. Sorry na lang. Next time, pwede? Wala. Next time. Meron din ako. No? Ano ka rin? Oh. Eto na, oh. Asan? Ang galing kumanta niyan. Yan? Hindi ba? Hindi pala kumakanta to. Hindi yan yung kumakanta. Miss Regine Angeles. Hi, Regine. Good evening. Yes! Good evening, bossing. Good evening, Jose and Wally. And good evening sa inyo, mga kapatid. Hindi ka naman pala masyadong prepared. Nakita mo, pakaway-kaway pa. Okay. Ano mga festival na nadaluhan mo na? Nakapunta na ako sa Sinulog. Sinulog? Yes! Sa Cebu. Okay. Yes, bossing. Ito ang Sinulog na 9 days na sinaselebrate sa Cebu City tuwing January bawat taon. Ang pangalan ng pista na ito ay nagmula sa Cebuano word na sulog na dinedescribe na unique at kakaibang sayaw ng Sinulog. Maraming salamat, Regine. And speaking of kakaiba, narinig niyo ba yung mga nabanggit ko kaninang mga weird festivals sa iba't ibang parte ng mundo? Well, mga panderos, here's the thing. Okay? You know what the thing? Yeah, the thing. Yeah. It's a big You know, thing. when you arrive, you the thing. Yes. I can't seem to get enough of, so I want you to tell me the weirdest foreign festival na alam ninyo. Okay, mga kapatid, makinig kayo. Okay. Speaking of weirdness, speaking Yeah. of festival that I know, there's a plenty, but we'll give you a really weird one as a weird, gaya ng ulo niyang kalbo na yan. Mas weird ito. Mukhang malaking sanggol na kalbo. Sa Spain daw to, bossing eh. Sa Spain. Sa Spain. Let's go Ito to na. Spain. May tinatawag na baby jumping festival kung saan ang ilang mga sanggol ay hinihiga sa kutsyon. Kutsyon. You want kutsyon? Kutsyon. Hinihiga sa kutsyon sa kalye o sa daanan para lundagan ng mga kalalakihang naka-costume. Anong tawag? Ang tawag dyan is Baby Jumping Festival.
Hey, Calvi, how about you? You know of any weird festival? Okay, I'll try. Okay, go. That's so weird, I like your face. I like with your head. Ito, bossing, sa France naman. Hmm. Ito, itong festival na ito ay tinatawag na Bee Catching and Eating Festival, kung saan may sandamakmak na mga tao ang makikipaghabulan sa mga bubuyog na sadyang kinukulong sa isang malaking net na tent. Tapos, sinusubukan nila ito na hulihin gamit ang mga bibig nila at pag nahuli, kakainin nila ito ng buhay. Ew. It's weird, Wala yung mga festival nyo sa festival ko. Christian. Sa Australia. Okay. Australian. Ito Australia to. Meron tinatawag na Armpit Aroma Festival. Armpit? You know what's an armpit? Yeah, I know the armpit. At as the name suggests, ito ay pista ng amuyan ng kilikili. Burrito ko yan. Ganun lang. Ganun ka-weird. Weird na nga, pa-weird na lang yung sinasabi niyo eh. Alam mo yun, di ba? Ay, paborito ko yan. Ay, wala ito. Okay. Sobrang weird naman ang mga festival na alam nyo. Ano ba yan? Palagay ko, mas mawiwirduhan ka pag nalaman mong isa lang sa 3 festival ay kurento namin ang totoo. Mga kapatid, alin sa mga weird festivals na nabanggit namin ang totoo? Press green. Kung sa tingin nyo totoo yung Baby Jumping Festival ni Jose. Press red kung sangayon kayo kay Wally na merong Bee Catching and Eating Festival. And press blue naman kung sangayon kayo sa amuyan ng kilikili. Get ready to vote! Pinduto na! May isang nagsarili. Ang pumili sa green, 43. Ang sa red, 38. Ang mahilig sa amoy ng kilikili, 18. Diri pa. Tawa-tawa kayo. Ang Armpit Aroma Festival ay invento lang. Kaya yung mga nag-press ng blue, mag-amuyan muna kayo. Relax muna kayo. Wala ring Bee Catching and Eating Festival sa France. Pasok yung mga nag-green. After the first round, tigto 2,326 pesos ang 43 na to. Ang Baby Jumping Festival o El Colacho Festival sa Spain ay totoo. May mga lalaking naka-costume na supposedly ay representation ng demonyo. Ang pinapalundag sa ibabaw ng mga nakahilerang mga sanggol na ang purpose daw nito ay para malinis sa mga original sins ng mga sanggol na ito. Patuloy ang pamimista natin sa pagbabalik ng Are You Kidding Me? Oh, hindi na!